Okay, sige. Nag-record na. So, again class, tapos na natin yung worksheet natin. Di ba naalala niyo pa class yung pinasaulok sa inyo or sinabi ko sa inyo na accounting cycle natin? Ano nga ulit yun? A, J, P, Tau, F, C, P, R. Tama? And yung accounting cycle natin. A for analyzing. Tama, nakapag-analyze tayo ng business transaction. Next is journalizing. Tapos na natin yan, nagawa tayong journal entries. The third one is the posting to. Posting to ledger. Anong ginamit yung ledger? The accounts. Tama. Letter T for trial balance. Nakagawa din tayo ng trial balance. A for adjusting entries. Okay. Next naman natin is worksheet. Nakagawa na tayo ng worksheet, tama? Yung nakapresent sa inyo ngayon, yan ang worksheet. So, if hindi niyo pa nalalagyan ng header class, pakilagyan ng header. Ito nasa taas na to. Ito. Yung One and Family Incorporation, tapos worksheet for the month ended April 30, 2023. Okay? Yan yung yung header natin, every gagawa tayo ng worksheet and financial statements. Kung kaya mo mapansin nyo, yung binigay ko sa inyong format, lagi siyang may header. Kung ano yung ginagawa natin. Okay? So, next step natin, ito, highlight ko lang to. Yan. Next step natin is F. Sabihin ng F, financial statements. Ang gagawin natin dito, class, mag-generate tayo or mag-prepare tayo ng financial statements. Paano natin gagawin yon? Using worksheet. At yung binigay ko sa inyo na financial statements format, isa-isahin natin siya. Okay? So, ito yung una. Tama? Pakikuha yung income statement nyo na financial statement. Okay? Dito naman, class, tandaan nyo lang, kapag nagawa kayo ng financial statements, specifically, wait lang, may nag-join ba? Okay. Again, kapag nagawa kayo ng financial statement, specifically yung income statement natin, dalawa na lagi yung involved dyan na account. We have the revenue and the OPEX. Pag sinabing OPEX, yun yung operating expenses. Okay? Diyan naman, class, ang goal natin is makuha natin yung net income natin. Yung mismong kinita ng company natin. Net income. Okay? So, ibig sabihin, itong revenue natin, deduct lang natin yung operating expenses natin or yung OPEX natin. Ano yung OPEX natin? Ito lang naman siya. Yung mga yan, insurance, depreciation, rent, supplies, salaries, telephone, utilities, advertising. Again, hindi siya limited lang dyan kasi marami pang ibang expenses. Kasi yan, ito yung pinaka-formula natin para makuha natin yung net income. So, paano natin siya makukuha? Una, guys, kapag nagpapagawa ko sa inyo ng financial statements, hindi ko kayo bibigyan lagi ng format. Dapat alam nyo kung paano magawa ng sarili nyong format. Pero ganito pa din yung mismong layout niya or outline. So, una, ayan, magawa lang kayo ng header. Una, business name. Business name tawag dyan. Lagay nyo lang yung business name. Okay? Tapos, yung pangalawa naman, kung ano yung ginagawa nyong financial statement. Kung yan ba ay income statement, balance sheet, or so on and so forth. Later, discuss natin yan. So, yung pangatlo naman, kung anong accounting period yung ginagawa natin. Since tayo ay naglilibro ng month April, of course, end of the month yung kailangan nating i-record. So, lalagyan natin dyan for the month ended April 30, 2023. Okay? Tapos, first thing is isulat muna natin yung lahat ng revenues or income na pumasok sa atin. Lahat ng inflow ng income natin. Una, revenue. Ano ba yung mga revenues natin? Isa lang naman yan sa problem natin. We have the service revenue. Saan mga galing service revenue na yan? Pwede nyo yung kunin doon sa worksheet nyo. O sige, pakilagay. Tingnan ng worksheet.
Ito ang worksheet. Magkano ang service revenue? Sa pinakadulo ha dito, ang titignan nyo ang basis, yung 7 and 8. Itong income statement. Ito, ayan lang siya. Ayan, 134,250 na service revenue. Okay? Tapos, input nyo lang siya dyan. Okay? Sabihin, meron na tayong service revenue amount. Tapos, since yan lang naman yung income na pumasok sa atin, copy nyo lang siya. Total revenue. Okay? Next. Question. Wait lang. Question. Yes, yes. Kung anong ginagawa ko, gawin nyo na din siya. Sulat nyo na din siya. Gantong-ganto klaseng format ha, binigay ko na sa inyo yan. Pag nalilito, magtanong. Mag-interrupt nyo na ako guys kasi hindi ko mababalikan yung meeting kapag nag-raisehan kayo. Okay? Pag okay na ang service revenue, total revenue, okay na, punta kayo dito sa expenses. Okay? Sa expenses naman, wait lang. Okay. So, meron tayong, sorry. Okay. Next, we have the expenses. Sa expenses naman, class, again, doon lang tayo mag-base sa worksheet natin. Ito lang siya. Ano bang amount ng insurance expense? Punta kayo sa worksheet nyo. Doon sa may income statement part. Itong part na yan, ayan. As an insurance expense, ito lang siya, 1.5. Tama? O, isulat nyo lang yung lahat ng expenses. 1.5 for insurance expense. Tapos, lahat ng expenses, isulat nyo lang siya. Gets? Okay, sige, isulat. Habang sinusulat, i-absorb muna yung mga ginagawa. Again, kapag income statement, dalawa lang ang account na affected dyan. Revenue and expenses, specifically operating expenses. Anong basis, anong titignan, anong kokopyahin? Yung worksheet. Specifically, yung income statement part, 7 and 8, column. Okay? Kopyahin lang lahat. Tapos, pag nalagay nyo na lahat ng expenses, yung amount, add nyo lang yan lahat. Add nyo lang yung mga yan, yung expense na yan. Ang total dapat niyan, 89,400. Tama? Since yan ay expenses, of course, yan ay deduction. Tama? Again, anong formula natin para makuha ito? Sorry, para makuha ang net income, revenue minus operating expenses. Since ang expenses natin, ang nature niyan ay deduction, subtract lang natin siya dun sa kinita natin or sa mismo pumasok sa ating pera. So, ibig sabihin, service revenue minus yung expenses natin. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong kinita or meron tayong net income na 44,850. Okay? Gets? Okay. Class, ang tawag dyan, ang tawag sa revenue and expenses sa part ng income statement, yung mga accounts na present dyan, yung service revenue, insurance expense, at lahat ng expenses, tawag dyan, tinatawag natin yung nominal account, or pwede rin natin siyang tawagin temporary accounts. Okay, tandaan nyo, basta pag sinabing na mga account titles na nasa income statement, yan ay nominal accounts or temporary accounts. I-familiarize nyo na yung sarili nyo dyan, class, kasi sa grade 12 nyo, may encounter nyo rin yan. Yung mga sinasabi ko sa inyo. Okay? So, ibig sabihin tapos na tayo sa income statement. Next. Kunin naman yung statement of changes in equity. Ayan. Again, para magawa ng format, maglagay lagi ng header. Anong header natin ngayon? Wana and Family Incorporation. Ano ginagawa natin? Statement of changes in equity. Tapos, anong accounting period for the month ended April 30, 2023.
Ano po yung sir, yung statement of changes in equity? Ang statement of changes in equity class, yan yung laman ng mismong equity or capital account ng may-ari ng business. Ibig sabihin, kung natatandaan nyo, guys, yung sabi ko sa inyo noon, ano yung 4 na elements na nakaka-apekto sa equity? Una, we have the investment. We have the revenue, expenses, and ano yung isa? We have the withdrawals. Tama? 4 yun. Again, investment, revenue, withdrawals, and expenses. Pero kung iisipin nyo, yung expenses, andun siya sa may income statement. So, ibig sabihin, tatlo lang yung affected accounts or elements na present dyan sa statement of changes in equity. Okay? Sige. Ang format natin, first, is kunin muna natin yung beginning capital natin. Magkano ba yung beginning capital? Magkano yung unang contribution nyo? Mismong capital nyo? Magkano? Ang basis nyo dyan, class, kapag nagawa kayo ng statement of changes in equity, pwede nyo puntahan yung worksheet nyo ulit. Worksheet palagi ha. Tapos, second dito, 1A capital. Ayan. Magkano? 202,500. Tignan nyo lang itong adjusted trial balance or pwede rin itong balance sheet. Okay lang yan. Pares lang din naman yan or unadjusted. Ang amount ng beginning capital nyo is 202,500. Kasi yun ang unang capital na kinontribute nyo dun sa business nyo. Okay? So, sabihin, beginning capital natin is 202,500. O baka may mali ito, nakalagay dyan beg capital. Ibig sabihin yan ay beginning capital. Okay? Next. Of course, sa equity nyo, ang mga mga present elements is, first is pag nagkaroon kayo ng additional investment. Nagkaroon ba kayo ng additional investment? Wala naman kayong additional investment. Wala lang na banggit sa problem. Okay? So, wala kayong additional investment. Meron ba kayong net income? Meron. Yung ginawa nyo dito sa income statement. Ayan, o. Meron kayong kinita na 44,850. Class, hindi pa lagi may kinikita kayo ha. Minsan, nagkakaroon din kayo ng loss. Kaya ang nakalagay dyan, net income or loss. Hindi naman palagi kayo kumikita. Minsan, may part na lugi din kayo. And it's okay. Okay lang talaga yun. Part yun ng business. Okay. So, ayan. Meron tayong net income na 44,850. Meron ba kayong withdrawals? Wala din. Kapag wala, okay na. Add lang natin lahat or minus lang natin kung anong nature niya. Tapos, makukuha na natin yung ending capital natin. Okay? Ibig sabihin, ang ending capital natin, ang nasa equity natin is 247,350. Paano nakuha? 202 beginning capital, add lang natin sa additional investment kung meron. Tapos add natin ang net income. Tapos minus natin ang withdrawal. Since wala namang withdrawals, wala kayong ibabawas. Additional lang lahat yan. Addition. Okay? I hope gets nyo so far. Kasi nyo mabilis lang to eh. Next. We have the balance sheet. Ito class, mag-focus sa balance sheet ha. Wait lang, baguhin natin para medyo. Ayan, sa balance sheet naman, guys, isa-isahin natin. Sa balance sheet, ang goal natin is ma-prove natin na tama ang ating accounting equation. Ano bang accounting equation natin? Assets is equal to liabilities plus owner's equity. Tama? Dapat daw balanse ang dalawang yan. Okay, unahin muna natin lahat ng assets. Class, ito. Again, ito yung format kung paano gagawin ang balance sheet. Ang other term pala class ng balance sheet, tinatawag natin siyang statement of financial position. Class, tandaan yan ha. Again, other term ng balance sheet ay statement of financial position. Kapag pinag-aralan nyo naman mas malalim mga accounting, yan yung ginagamit sa mismong industry, sa mga company, sa libro, makikita nyo din sa libro yan. Statement of financial position or financial position itself na lang. Okay? Sige, I forgot to inform you, itong other term pala ng income statement ay statement of comprehensive income. Okay. Statement of comprehensive income. Yan ang other term ng income statement. Okay? Okay. Balik tayo sa balance sheet. Again, kailangan ma-prove natin na balance
yung accounting equation natin. Okay? Una, lagay nyo muna lahat ng assets. Again, class ha, hindi ko lagi ipoprovide ng format. Dapat alam nyo kung paano mag-classify ng mga account titles. Okay? Sige. O, pag hindi ko kayo binigyan ng format, unang ilalagay assets muna. Sunod-sunod lang yan as accounting equation. Asset muna, sunod liability, sunod owner's equity. Okay? O sige, lagyan nyo assets, yung cash, account receivable, and so on and so forth. Lahat ng assets. And magkano ba yung cash natin? Unang tanong dyan, ano muna ang basis natin? Paano natin malalaman yung mga amount? Punta kayo ulit sa worksheet. Specifically, yung column 9 and 10 or balance sheet. Kunin natin, magkano ba amount ng cash sa worksheet? Ito, 88,750. Tama? Tapos, enter lang natin siya. Sulat nyo lang. I-check ang mga columnar pad. Isulat na agad yan. Cash, 88,750. O next, accounts receivable. Magkano ang amount ng accounts receivable? 34,500. Tapos, sunod-sunod na yan. Prepaid rent, 30,000. Prepaid insurance, 16,500. Supplies, 9,800. And office equipment, 93,000. Okay? Next. Next naman class, yung accumulated depreciation. Check lang natin sa worksheet, magkano amount niya? 5,000. Tapos, naka-credit siya. Again, kung maalala nyo class, sabi ko sa inyo, ang accumulated depreciation, yan ay contra-asset account. Ang sabihin ng contra-asset account, sir? Ibig sabihin yan ay deduction doon sa mismong assets mo. Pero, kino-considered na yan ay assets kasi nga yan ay na-accumulate doon sa depreciation ng mismong equipment mo. Okay? Pero, ang nature niyan, kapag nasa asset na siya, yan ay deduction. Kaya mapapansin nyo class ito, hiniwalay ko siya dito. Ayan. Tapos naka-parenthesis siya since yan ay deduction. Okay? Okay. Kapag nalista nyo na lahat ng account titles ng cash, tapos lahat ng amount, add nyo lang lahat yan. Add nyo lahat ng total assets. Add nyo lang siya lahat. Okay. So, ibig sabihin, meron tayong total assets na 267,550. Dapat na-prove natin na kapag in-add natin ang liabilities at owner's equity, dapat 267,550 din siya. Sige, kailangan prove natin yan ha. Next. O baka may mali to. Yung 88,750 pababa hanggang 93,000, add yan. Pero pagdating dito sa may accumulated depreciation 5,000, ima-minus nyo siya. Okay? Okay. Next. We have the liabilities. O, punta ka ulit kayo sa worksheet class, sa column 9 and 10, balance sheet. Tignan nyo yung accounts payable sa balance sheet. Ano ba accounts payable? Meron. What? Come again? May question? Ano yun, Joshua? Okay. Sige. Okay, next again, tingnan natin liabilities. Una dyan, yung accounts payable. Ito, 5,000. Enter nyo lang yan. Sulat na agad, 5,000. Meron bang salaries payable? Meron, 10,000. How about unearned service revenue? Of course, meron din, 200 pesos. Kapag okay na, again, total nyo lang siya. Add nyo lang lahat ng nasa liabilities. Diba class, ang liabilities na nasa balance sheet sa worksheet natin, naka-credit. No need to put parentheses since nire-record lang natin, nililista lang natin lahat ng liabilities. Okay? So, ibig sabihin meron tayong 15,200 na liabilities. Sorry. Okay? Okay, makinig kayo dito class sa owner's equity part. Pag tinignan nyo yung worksheet, ito, di ba nakalagay dito sa balance sheet natin ay, ayan, 202,500. Pero, kapag gumawa na tayo ng balance sheet, ang kukunin yung amount ay kung ano yung sinolve natin kanina na dito sa part ng ending capital natin. Ano bang ending capital? Ito, 247,350. Okay?
So, meron tayong 247, 350. Meron ba tayong drawings? Wait lang. Unearned 10,000. Ay, sorry, mali pala ako naman. Okay. Tapos, okay na, nailagay na natin yung capital natin. Again, kukunin yan doon sa statement. Lagay ko na, statement of changes in equity. Para hindi kayo malito. Ayan. Diyan siya kukunin. Ang source niyan ay statement of changes in equity. Beginning, capital. Drawings. Meron pa kayong drawings? Wala naman kayong drawings. Tama? Okay. Tapos, again, kapag wala nang nangyari, wala nang drawings, wala nang capital, add nyo lang yung capital natin and drawings. Isa lang naman yan. So, ibig sabihin, ang total equity natin ay 247,350. Okay, prove natin na balanse ang accounting equation. Ano sabi sa pinakadulo? Total liabilities and equity. Add natin ang una, itong total liabilities. Tapos, add din natin itong total equity. Tama? Okay. So, ibig sabihin, balanse yung accounting equation natin. Ang assets natin, 267,550. Ang liabilities and equity, 267,550 din. Ibig sabihin, tama yung ginagawa natin. Nasa tamang landas pa kayo. Okay? Get so far ang balance sheet. Again, class ha, hindi ko kayo bibigyan palagi ng format. Dapat marunong kayo mag-classify at dapat sunod-sunod yung paggagawa nyo ng categories ng account titles. Una palagi, assets. Sunod, liabilities. Sunod, equity. Sunod-sunod lang yan. At kailangan, ang goal natin, ma-prove natin na ang accounting equation ay equals or balance. Question, play. Sir, parang pwede ko gamitin yung Pwede rin naman. Kaso lang, wala dyan ang revenue and expenses. Kasi yung RE or revenue and expenses nasa income statement. Pero tama yung sinabi mo, Lay, na pwede mong gamitin yung alori na tinuro ko sa inyo. Kasi yun ay accounting equation din. Pero ito nga, ito yung tinuro ko sa inyo kanina. Ito accounting equation na to. Pwede nyo rin siyang gamitin. Ayan, assets equal to liabilities plus owners equity. Basta kailangan prove nyo na balanse ang inyong ang inyong balance sheet. Okay, sabihin meron tayong nagawa. Meron tayong tatlong financial statements. Una, again, itong ginawa natin na income statement. Pangalawa, nakagawa na tayo ng statement of changes in equity. And pangatlo, nakagawa na tayo ng balance sheet or tinatawag nating statement of financial position. And yung last, financial statements na ipe-prepare natin, i-generate natin ay tinatawag nating cash flow statements. Class, makinig dito ng maigi kasi dati nung senior high school ako, dito ako nahirapan. Pero syempre, gagawin natin light at mas maigi para mas madali nyo siyang maintindihan. Okay, makinig muna. Again, unang gagawin nyo, gawin yung format. Ilagay ang header, again, business name. Pangalawa is kung ano yung ginagawa natin na financial statement. This time, gagawin natin financial statement is yung cash flow. Ano po yung cash flow? Sige, next muna. Yung pangatlo, yung accounting period na ginagawa natin. Again, for the month ended April 30, 2023. Kasi isang buwan lang yung nililibro natin. Yung ginagawa natin ang record. Okay. Dito class sa cash flow, or tinatawag din natin siya sa cash flow statement, or tinatawag natin siyang statement of cash flows. Rest lang yan ha. Yan ang other term niya. Okay. Dito class, ang goal natin, ma-record natin lahat ng inflow or pumapasok na pera sa atin at lumalabas na pera sa atin. Inflow and outflow ng pera. Again, pera lang yung kailangan natin i-account dito. Pag may lumabas na pera, i-account natin. Pag may pumasok na pera, i-account natin. Anong source nyo dito? Ang source nyo naman dito, class, ay yung journal entries natin.
source. Lagay ko na. Para hindi kayo malito. Source, journal entries. Or entries. Paano pag sinabi kong source? Pag sinabi kong source, ito yung magiging basihan nyo. Okay? Magiging basis nyo kapag gumawa kayo ng cash flow. Ang lagi lang titignan ay yung journal entries. O kunin nyo naman yung columnar notebook nyo, yung ginawa natin na journal entries. Kunin muna, kunin. Tapos buklatin na sa first page. Okay, in April 4. Yung sa mga wala naman, ito yung journal entries natin. Lipat ko lang. Ayan. Ito klaseng journal entries natin. Tama? Ginawa natin. Ay, okay na ako. I hope nahawakan na lahat ng journal entries nyo. Ngayong class, sabi ko sa inyo, ang basis nitong cash flow natin, lahat ng pumasok sa atin at lumabas na pera. Para before tayo mag-complete niyan, bago natin ma-identify, isa-isahin muna natin lahat ng category na nandito. Meron tayong 3 category. We have cash flow from operating activities. Next is cash flow from investing activities. And lastly is cash flow from financing activities. Hala sir, ano ba ang laman ng cash flow from operating activities? Makinig. Pag sinabing operating activities, yan, ang laman yan, lahat ng inflow, and outflow ng pera in relation sa business nyo. Halimbawa, nagpasahod kayo, salaries. Of course, yan ay part ng business nyo. Nagpapasahod kayo ng empleyado, nagbabayad kayo ng pasahod ng empleyado. Next, nagbayad kayo or bumili kayo ng supplies. Of course, yan ay part ng business nyo. Tama? And nakatanggap kayo or naka-receive kayo ng payment from client. Tama? Naka-receive kayo ng bayad ng kliyente. So, yan ay part ng operating activities. Tandaan nyo yung class ha. Pag sinabing operating activities, inflow and outflow ng pera in relation doon sa business nyo o sa kapatakbo ng business nyo or operation ng business nyo mismo. Nagbumili kayo ng supplies, nagbayad kayo ng empleyado, ng salaries, naka-receive kayo ng bayad from customer or client. Yan ay part ng operating activities. Okay? Next. Pag sinabi naman cash flow from investing activities, dito naman, ito yung inflow or outflow, labas or pasok ng pera in relation naman, question? Wala. Okay. Again, pag sinabing investing activities, ito naman yung labas or pasok ng pera in relation doon sa investment nyo. In relation to your investment. Ano po yung investment, sir? Halimbawa, bumili kayo ng machines or bumili din kayo ng equipment. Ibig sabihin nun, nag-i-invest kayo sa mismong business nyo. Kasi bumibili kayo ng machines and equipment. Yun ay part ng investment kasi nga yun ay magiging part ng business nyo or gagamitin nyo as your investment sa business nyo. Okay? Malinaw yung investing. Next. Pag sinabi namang financing activities or cash flow from financing activities, yun naman yung inflow or outflow ng pera nyo kung kayo ay kung paano nyo pinifinance yung mismong business nyo. Yung pera kung paano pinifinance yung mismong business nyo. Paano yun, sir? Halimbawa, nag-loan kayo sa bangko. Of course, pag nag-loan kayo sa bangko, matatanggap yung pera para masuplayan nyo yung business nyo. O kaya naman, nangutang kayo sa lending companies.
para ma-supply nyo din yung business nyo. Tawag dyan, financing. Kasi finance nyo yung business nyo. Okay? Malinaw na yung tatlo ha. Andiyan naman yan, pwede nyo siya basahin. Okay, so gawin na natin siya isa-isa. Class, intindihin to kasi medyo complicated siya, pero kayang-kaya nyo naman siya. Okay, unahin natin ang operating activities. Pag sinabing operating activities, kapag may pumasok sa inyong pera, inflow ha, pumasok na pera, gagawa kayo ng phrase dyan. Hindi siya sentence, hindi siya word, kundi phrase. Paano? Pag may pumasok sa inyong pera, lalagyan nyo siya or i-account nyo siya as cash receive na tanggap. Receive. Lakihan ko na lang. May nag-join pa din. Okay. Ito, lakihan ko lang. Para makita nyo siya. Ayan. Ayan. Mas malaki. Cash, ayan. Una, cash received from saan galing? Saan nyo na-receive? Tandaan nyo dito, class, ang nare-receive nyo lang lagi dito ang pera kapag part ng operating expenses ay yung mismong kinita nyo doon sa business nyo. Cash received from clients or customer. Okay, paano yun, sir? Saan namin kukunin yung amount na yan? Diyan, class, kukunin nyo yung amount doon sa una. Accounts receivable nyo. Receivable. Service revenue or unearned service revenue. Paano yun, sir? Saan namin kukunin yun? Saan namin makikita yun? Ano sabi ko sa inyo, class, kanina? Ang basis nyo palagi dyan ay yung... Anong basis nyo dyan? Ayun o, tong source. Journal entries. O, kunin yung journal entries. Tapos, ang gagawin nyo dyan, ito na yung journal entries nyo, tama? Per date, per transaction, tignan nyo kung meron kayong naka-debit na cash, tapos credit, service revenue, or credit, account receivable, or ang credit nyo ay unearned service revenue. Lahat yon ay i-add nyo. Add lahat. Madami yan. So, ibig sabihin, kuha kayong calculator or phone, tapos i-add nyo siya lahat. Isa-isahin natin. Tulungan ko kayo. Okay. Hanap kayo dyan na account receivable, service revenue, and unearned service revenue na ang naka-debit ay cash. Bakit cash? Bakit, sir, cash? Kasi ang ginagawa natin ay cash flow statement. Ibig sabihin, lahat ng may involvement ng cash, yun ang kukunin natin. Okay? Sige. April 4, wala naman dyan. April 4 ulit, wala. April 4, wala. April 6 kaya, tingin nyo. Kasama yan. Ay no, naka-debit, cash, credit, unearned service revenue. Magkano? 30,000. O, add nyo na yan. Lagay nyo dyan. 30,000. Tapos, hanap pa kayo ulit. Ayan, April 8. Debit, cash, credit, account receivable. Magkano amount? 8,000. O, add nyo na ulit. 30 plus 8,000, 38,000. Hanap pa yun. April 11, 12, 15. Yung 15 kaya, ito. Kasama kaya to? Guys, ayan. Ayan, itong hinighlight ko. Debit, account receivable, credit, service revenue. Di ba sabi ko sa inyo, hanap kayo ng service revenue, account receivable. Kasama kaya yan? Tingin nyo. Tingin nyo. Hello, di na nga nag-reset sa klase. Di ba nag-reset dito? Sige. Okay. Diyan, class, hindi yan kasama. Ano man sabi ko sa inyo? Di ba laging may credit na lagi may debit na cash. Kasi nga, ang hinahanap natin, ang ginagawa natin na financial statement ay cash flow statement. Wala naman dyan cash. So, ibig sabihin, hindi yan kasama. O, next. Salaries expense, hindi yan kasama. Itong last na April 15 na to. Kasama ba yan? Yes, kasama yan. Kasi nakadebit tayo ng cash, credit, service revenue. Add kayo ng 31,750. Okay. Next. April 22, hindi siya kasama. Itong pangalawang April 22,
Kasama ba yan? Yes, kasama yan kasi meron tayong debit na cash, credit, service, revenue. Add nyo lang yan, 18,500. Dapat in-add nyo yan guys ha. Next, April 25. Ayan, kasama din yan kasi meron tayong credit na receivables tapos debit na cash. Add kayo ng 16,000. Next, salaries hindi kasama, telephone hindi, utilities. Ito, April 29. Yes, kasama yan. Add nyo lang yan, 20,500. Meron pa ba? Wala na. Magkano total nyo? 100,000. Correct. Tama. So, ilalagay nyo dito sa cash received from clients or customer ay 124,750. Correct. Sana all nakain. May question? Sir, yung tanong, Okay, sige. Ano yun? ano po? Hindi po yung sa cash po. Yung Yes, yun lang. Receivables, revenue, and unearned service revenue. Tama ba yung question mo? Yes, yes. Doon lang sa may cash received from client or customer. Okay? So, ito na siya. 124,750 na add natin lahat. I hope nasundan ng iba. Next naman, class, yan lang yung cash received natin. Yan lang yung inflow. Yan lang yung pumasok sa ating pera. Ngayon naman, kapag outflow or gastos natin, ang ilalagay natin dyan ay cash payment for what? Saan gastos yun? Balikan nyo ang journal entries. This time, tingnan naman natin yung mga credit natin ay cash. Tapos, ano yung mga binayaran natin na yun? Isa-isahin natin. Una, ay no, April 4. Ibahin natin yung color. April 4. Prepaid rent, credit cash. Debit, prepaid rent, credit cash. Anong ginawa natin yan? Bumili tayo or nagbayad tayo ng advance payment for rent. O, balik tayo sa cash flow. Lalagay nyo dyan, cash payment for what? For rent. Kasi yun ang binayaran natin. Magkano yung amount? Check natin kung magkano ang amount. Yan ay 45,000. Ganyan lang siya. Again, kapag cash payment, yan ay deduction. Kasi yan ay gastos natin. Lagyan nyo siya ng open and close parenthesis. Kasi yan ay gastos. Kabawasan sa atin. Next, we have cash payment for ano naman? For what? Siguro natin journal entries. Ano pa yung binayaran natin? Ito, April 4 ulit. Meron tayong credit na cash. Prepaid insurance. Ibig sabihin yan, nagbayad tayo ng 1-year insurance. So, ibig sabihin, yan ay cash payment for insurance. Plus, huwag kayo malilito kasi basta tandaan nyo, pag involved dyan ay cash, pera, yan ay part ng cash flow statement. So, magkano ang amount ng insurance? 18,000. Okay, correct. Ano pa yung gastos natin? Ito kaya, itong April 7. Gastos ba natin yan? Bumili tayo ng office equipment. Kaso lang, ang sabi ko sa inyo, ang titingnan nyo dyan, yung my cash involvement. May nilabas tayong pera? Wala. Kasi ayun, no, nakakari tayo ng payable. Ibig sabihin, utang yan. So, ibig sabihin, hindi yan kasama. O, next. O, itong April 11. Advertising expense. Kasama ba yan? Nagbayad tayo ng newspaper advertising. Yes. Expense yan eh. Gastos natin yan. Ayun, no, may credit na cash. Nabawasan tayo ng cash. Ang lalagay natin, cash payment for ano binayaran natin? Advertising. Magkano yung amount ng advertising? Okay, correct. 1,2. Next, ano pang gastos natin dyan? Ito kaya?
Correct. Yan ay part ng ating cash flow. Magkano? 4,000. Ano lalagay natin? Isa-isahin to sa cash payment to, ito, wag mo ilalagay na for salary sa cash payment to employees. Employees or mga empleyado. Kasi binayaran nyo yung empleyado. Okay? Magkano amount? 4,000. Okay? Next. How about ito, April 18. Kasama ba to? Yes, correct. Kasi bumili tayo or nagbayad tayo ng supplies. Tama. So, lagay nyo ulit, cash payment for supplies. Correct. Magkano? 7,000. Okay, correct. 7,500. Next, hanap ka ulit ng ginastos natin. Wala naman. Ito, April 27. Meron kayo ulit salaries expense, 4,000. Balik kayo dito, add nyo lang yung 4,000 ulit. Ayan, 4,000. So, ibig sabihin, sorry. Ayan. So, dapat meron kayo dyan 8,000 sa cash payment to employees. Tama? Okay. Next. Ito, kasama ba itong telephone expense? Yes, correct. Telephone expense. So, ibig sabihin yan ay cash payment for telephone. Magkano ang amount? 1,300. Okay? Next. Hanap pa tayo ng gastos. Ito kaya utilities kasama to. Yes, correct. Yan ay gastos natin. So, ibig sabihin yan ay cash payment for utilities. Ang amount niyan ay 2,000. Okay. Next. Nag-gastos pa ba tayo? Meron pa ba? Yan, correct. Itong salaries expense. Yan ay part din itong cash payment to employees. Add nyo lang yung 45,000. Okay. Dapat ang total ng cash payment to employees nyo dyan ay 53,000. Tama? Okay. Pagtapos na, itong cash provided by, may question? Play. Yes, correct. Tama yun. Inisa-isa ko na sa inyo para mag-gets nyo. Pero kapag nagawa na kayo ng cash flow statement, isang amount na lang, tapos add na lang kayo. Okay? Next, kapag okay na, punta kayo dito sa may cash provided by or used in operations. Anong gagawin? Di ba may positive dyan kanina? Ito yung inflow ng pera nyo. Color red ko. Ayan. Yan ay inflow o pumasok kanyang pera. Tapos, ito yung mga gastos natin. Ang gagawin natin, itong pumasok na pera sa atin, ibawas natin itong mga gastos natin. Sige, minus nyo. 124 minus itong mga to. Magkano nakuha nyo? Magkano nakuha? Sige. 124,750 minus 45 minus 18 minus 12 minus 53 minus 700 minus tama, nakuha nyo? Tama, 3,250.
Again ha, 124,750 minus lahat ng expenses nyo. Lahat ng gastos. Ibig sabihin yan, since yan ay negative, ibig sabihin, mas malaki yung ginastos nyo kaysa sa pumasok sa inyong pera. Gets? Tawag dyan, insufficient cash. Insufficient yung cash nyo. Gets yan, class? Proceed na tayo. Next naman, cash flow from investing activities. Ano sabi natin dyan? Yan po ay inflow or outflow ng pera in relation sa mismong investment nyo. Halimbawa, bumili kayo ng machines or machineries or bumili kayo ng equipment. Bumili ba kayo ng equipment at saka ng machineries? Bumili kayo? At ito ba yung sinasabi nyo? Itong office equipment na to? Pero, sabi ko na sa inyo kanina, kailangan may involvement ng cash. Meron ba? Nagbayad ba kayo? Wala. Ibig sabihin, hindi yan kasama. Pero usually, class, makinig ha. Usually, ang nilalagay dito sa investing activities, kapag kayo ay nag-acquire or acquisition or purchase of PPE. Ano sabihin ng PPE? Ano sabihin ng PPE? Okay. Baka ang alam ng PPE sa medical field, yung personal protective equipment, hindi yun. Pero correct din naman yun pag in relation sa medical field. Pero since tayo ay nasa accounting field, ang ibig sabihin ng PPE, lalagay ko na din ha para naging malito. Ibig sabihin ng PPE, property, plant, and equipment. Again, property, plant, and equipment. Ang composition ng class ay lahat ng machines and equipment na pinurchase nyo. Plus yung, bumili kayo ng lupa, yan ay part na investing. Since wala naman kayong binili, wala kayo lalagay na amount dyan. Okay? Next. Sabi-sabihin wala tayong amount dito. Okay. Next. Last part na. Cash flow from financing activities. Dito naman, class, ano sabi ko sa inyo? Ang financing activities ay inflow or outflow ng pera kung paano nyo pinifinance yung business nyo. Halimbawa, ha? Sige. Okay na. Okay. Sige. Again, ulitin ko lang. Pag sinabing cash flow from financing activities, yan ay inflow, labas or pasok ng pera kung paano nyo finifinance yung business nyo. Halimbawa, nag-loan kayo sa bangko o halimbawa naman nangutang kayo sa mga other lending companies para masupplyan nyo or malagay nyo ng pera yung business nyo. Tawag doon, pinifinance nyo yung business nyo. And part siya ng financing activities. Ano yun? Paano yun, sir? Kapag ganyan, nangutang ba kayo? Na-mention ba sa transactions nyo dito na nangutang kayo? Sir? Yes. Pasok po ba yung accounts payable? Ang accounts payable ba ay nangutang kayo sa bangko or sa other lending companies? Kapag hindi siya part ng outflow ng pera. Ibig sabihin, hindi kasama ang accounts payable. Ano yung kasama dyan, sir? Nangutang ba kayo sa bangko? Wala, tama? Di kayo nangutang. Nangutang ba kayo sa other companies or lending companies? Hindi. So, ibig sabihin, wala dyang cash receive. Kasi wala kayong natanggap na pera. Pag nangungutang kayo, di ba, may natanggap kayong pera. Paano yun, sir? Ano ilalagay namin? Etong pansinin nyo.
Pag may nakita kayo dyan, naka-debit na accounts payable, tapos credit cash, ayan o. Ayan. Hindi ko sinabi ko kanina na hindi kasama accounts payable kasi baka mamaya ang gawin nyo, lahat ng accounts payable isama nyo. Pero hindi. Tignan nyo lang yung transactions nyo. Itong explanation. Sabi dyan, ayun o, to record payment to OCT for debts incurred. Ibig sabihin, namutang tayo kay OCT ng magkano yun? 8,000. Nagbayad tayo, payment. Ibig sabihin, kabawasan yun sa pera natin. Kaya pansin nyo, naka-debit, accounts payable, naka-credit cash. Ibig sabihin, nabawasan yung pera natin dahil dun sa inutang natin kay OCT. Anong gawin natin? Since yan ay bayad natin sa utang, lalagyan natin ay cash payment cash payment to OCT. For what? Ano ba ginawa natin? For debt incurred. Okay? Magkano yung binayad natin? 8,000. Ito siya. No April 12. Yan. Binayaran pa ba tayo? May natanggap na tayong pera sa utang or loan? Wala na. Yan lang. Since yan ay payment, yan ay naka-open and close parenthesis. Pansin nyo, class, kapag deduction, pag payment, naka-open and close parenthesis. Tignan nyo din sa una, cash receive. Pag cash receive, naka-positive. Gets? Okay, balik tayo dito. Since yan lang na may nangyari, of course, yan yung total ng cash provided by or used in financing, which is 8,000. Okay? Okay, so tapos na tayo. Okay, pagtapos na yung class, ang next na gagawin nyo, tignan nyo itong net increase and decrease in cash. Ang gagawin nyo dyan, lahat, lagay natin. Lahat ng total na nasa may cash provided by used in operations, investing, and financing, i-add nyo lang siya lahat. O, add nyo lang siya lahat. 3,250 plus yung 0 dito sa investing, tapos may 8,000 kayo. Meron kayong total na, magkano? Magkano total? Okay. Yan ay naka-negative kasi nga, negative din yung pinad nyo. Tama? Next. Pagdating dito class sa may sunod, add beginning cash. Yan yung beginning na pera nyo. Magkano ba beginning cash nyo? Puntahan nyo itong first transaction nyo. Nung nag-invest kayo, naggawa kayo ng business or nagtayo ka ng business, nag-invest kayo ng cash, accounts receivable, supplies, office equipment. Yan ay initial investment. Tama? So, magkano beginning cash nyo? Magkano beginning cash? Magkano beginning cash? Magkano yan? Hinighlight ko na, magkano yan? Okay, correct. Ibig sabihin, ilalagay nyo lang dyan ay yung beginning cash natin na 100,000. Tapos, itong net increase or decrease na 11,250 na naka-negative, add nyo lang sa 100,000 na beginning cash natin. Magkano total? Kaya magsabi sa akin. Ano yan? Naka-open and close parenthesis. Pag naka-open and close parenthesis, anong gagawin? Okay. Anong sagot? Okay, correct. Ibig sabihin, meron tayong cash balance na 88,750. O, sige. I-check nyo ha. Itong 88,750 dapat parehas yan ng nasa balance sheet nyo sa cash. I-check nyo. Tama ba? 88,750? Pati na tingnan ang worksheet. 88,750? Okay. Magic. Ayan. Ibig sabihin class, pag tumama yung cash balance nyo, ending cash balance, doon sa balance sheet at saka sa worksheet nyo, nasa tamang daan kayo.
Okay? Again, dapat parehas yan ha, yung cash balance na makakompute nyo. Okay na? Next, mabilis na to, mga 5 minutes na lang tong dalawang to. Okay. Last, second to the last part, tinatawag natin closing entries or general journal, GJ1. General journal 1 or closing entries. Okay? Ay, sorry, 2 pala. Okay. Una, so yung format niya, para lang kayo nagagawa ng journal entries. As in yun lang, ganun lang magagawa tayo ng entries, journal entries. Pero yan ay closing entries. Ano yun, sir? Dito sa closing entries, kukunin nyo dyan, ang goal nyo dyan is to close. Makinig to close all nominal or temporary accounts. Ano ba yung sabi sa inyo kanina mga temporary accounts? Lahat ng temporary accounts saka nominal accounts ay manggagaling sa Income po. correct income statement. Ito siya Ayan Ayan siya, hinighlight ko kanina. Ibig sabihin, lahat ng nandito ay i-close natin. Ano sir i-close? Ang ibig sabihin ng papatayin natin yung account. Paano sir papatayin? I-offset natin. Paano pong i-offset? Sige, lagay ko lang papatayin ang account para mabalikan kayo. Account, i-offset ang account, i-close ang account. Ano yun, sir? Paano natin siya i-close? Paano natin siya i-offset? Ang ibig sabihin yan, class, pag ginagawa natin yan, yung mga normal balances nila, pag pinatay natin sila, in-offset natin sila, babalik na rin lang natin. I-switch lang natin. Sige, unahin natin. Ang date natin ay April 30. Laging end of the month ha. Sige. Laging end of the month. Sige, unahin natin. Sabi kanina dito sa income statement, ang service revenue, service revenue account title. Ano bang normal balance ng service revenue? Debit, credit? Okay. Credit. Kapag nilagay nyo siya dito sa closing entries, pag pinatay nyo siya, pag in-offset nyo, ano magiging balance niya? Again revenue. Service revenue. Ang balance niyan ay credit, tama? Kapag nilagay nyo siya dito sa may closing entries, ang magiging balance niya na ay correct. Magiging debit na siya. Okay. So, ibig sabihin, debit tayo ng service revenue. Gets? Sulat na yan, guys. Debit kayo ng service revenue. Next. Punta kayo ulit sa my income statement. Itong mga expenses, lahat ito ay kasama. Ano ba ang normal balance na expense? Debit, credit? Okay, correct. Ibig sabihin, pag pinatay na natin itong, lagay ko expenses, normal balance niya ay debit. Pagdating dito sa ay magiging ano na siya? Correct. Magiging credit. Ano dito? Sa ay magiging putik. Sa ay magiging credit na. Sige, lagay natin. Sulat nyo lahat ng expenses, as in lahat. Mula insurance expense hanggang dulo. Sulat lahat. Nasulat na. Tapos, sulat nyo din yung amount. Magkano amount ng service revenue? Sa ngayon ay debit na, tama? Sana yun. Ang amount niya ay 134,250. Lagay nyo lang. Tapos, lagay nyo lang yung amount ng mga expenses. Nasa credit na dapat siya.
Ito siya. Insurance expense, 1.5. Tapos, so on and so forth. Okay? Nalagyan na lahat ng amount. Pansin nyo, class, hindi siya balanse. Ayun, o. Hindi balanse yung debit and credit natin. Dapat pag nagawa tayo ng closing entries, laging balanse. Pag nalagyan nyo na lang ang revenue and expenses, dito sa pinakailalim, ang next goal natin is, so na yan, is to close all accounts to income summary account. Okay. Para mas madali nyo maintindihan. Kung ano yung, kung magkano yung kulang, etong service revenue minus lahat ng expenses, mapupunta siya sa may account title na income summary. Ang income summary, ilalagay nyo siya sa credit side. Kung saan may kulang, doon nyo siya ilalagay. Paano, sir, yung amount? Ang amount, again, itong debit na to, minus lahat ng, lahat ng expenses. Magkano? Magkano ang difference nila? Ayun, 134,250 minus, yung total, 89,400. Magkano? Magkano income summary natin? Magkano kaya? Class, maminus nyo lang yun. Okay, correct. 44,850. Or, simply, para sa mabilis na siya mag-gets, ang source nyo dyan, source ay ang net income. Pansin nyo, class, tinan mo, magkano ang net income natin dito sa may income statement? Ay, no, 44,850. Tapos, ang ilalagay nyo dyan ay 44,850 din. Yung net income. Balance na. Pag balance na, okay na yan. Next, last. Last na talaga. Okay. Dito naman, class, may question? Lay. Oo. Yung debit and credit lang. Okay. Next. Dito naman, class, tinatawag natin tong post-closing trial balance. Ano sabihin ng post-closing trial balance? Ito na yung pinaka-last trial balance natin after natin magawa lahat ng kailangan natin. Okay? Ano pong laman nito, sir? Kanina, class, doon sa closing entries, ang laman niyan, ang laman ng closing entries, lahat ng nominal and temporary accounts. Dito naman, lahat ng real accounts or lahat ng permanent accounts. Ano yun, sir? Saan po kayo nakuha yun? Ang source nyo dyan, class, ay yung balance sheet. Okay? Lahat ng nandito ay nasa balance sheet. Paano yun, sir? Punta kayo sa balance sheet. Tama, ito yung balance sheet nyo. Okay? Lahat ng account titles na nandito, ilalagay nyo siya doon sa post-closing trial balance. Starting off with cash. Tama? Nandun siya, cash. Sulat nyo lang lahat. Ano pa? Ano pa yun nandun? Punta kayo, tinan nyo din yung liabilities. Ito yung liabilities natin. Andyan din siya. Sulat nyo lang siya lahat. Yung tatlong yan. Ano pa? Sa equity, anong meron? Ito ang capital and drawings. Yan lang naman yung mga account titles na present sa post-closing trial balance. Pansin nyo, class, okay, ang laman ng income statement ay ng closing entries ay lahat na nasa income statement. Ang post-closing trial balance, ang laman niya ay balance sheet. Ang dali lang naman pala. Madali lang, di ba?
O paano naman yung amount? Again, dapat at the end of post-closing trial balance, balance pa rin ang debit and credit. O kunin natin yung amount. Ang balance sheet natin, normal balance ng cash ay debit. O copy nyo lang yan. Tama? Debit, 88,750. Hanggang office equipment. Pagdating sa accumulated depreciation, ano sabi sa inyo class? Yan ay contra asset account. Ibig sabihin yan ay deduction. Kaya siya naka-credit dito. Tama? Okay. Next. Ang payable, anong accounts, anong normal balance na? Debit, credit. Ang mga liabilities. Credit. Correct. Kopyahin nyo lang yung nasa balance sheet na accounts payable o 10,000. Ang salaries payable, magkano? 200. Ang unearned service revenue, 10,000. Again, ang source nyo balance sheet ha. Next. Magkano ang capital natin sa balance sheet? Check nyo nga yung ginawa natin kanina. Magkano ang capital? Guys, magkano ang capital? Tignan sa balance sheet. Ha? Hindi. Itong 247, ito siya. 247,350. Yan yung capital natin. Drawings ba meron? May drawings kayo? Wala. Kapag okay na lahat, add nyo lang siya lahat. Pero meron naman akong dapat yan ay balance. Add nyo siya lahat. Check nyo kung balance siya. Damit lang kasi yun, pang plan dito lang yun. Balance ba? Add nyo lang lahat ng debit, add nyo lang lahat ng credit. Alam mo ito ba, gusto na sa firma sa balance eh? Gusto nyo, pati yung cutics ng pumunod, meron na rin para rin. Hoy, class balance ba? Add nyo lang lahat ng debit and credit. Okay. So, yun lang naman yung accounting cycle natin. Natapos na tayo. Tapos, balikan natin to. Ito. Di ba tapos na tayo dito sa gilid? So, di pa na masyadong kita. Ayan. Ito yung accounting cycle natin. Dapat sa ulo niya yan ha. A, analyzing, journalizing, posting to ledger, trial balance, adjusting entries, worksheet, tapos na tayo. Financial statements, tapos na. Yung 4. And yung C natin ay tinatawag natin closing entries. Tapos yung P natin dyan, tinatawag natin post, closing, trial, balance. And yung R, tinatawag natin yung reversing entries. Class, itong reversing entries, inote nyo na yan ay optional lamang. Ibig sabihin, depende sa company kung gagawa sila ng reversing entries or hindi. Pero tayo, hindi na natin kailangan gumawa ng reversing entries. Ang ginagawa ng reversing entries para sa susunod na taon or susunod na buwan ng paglilibor nila. Pero again, hanggang post-closing trial balance lang tayo. Okay na? Malinaw, class? May questions? Ayan, tapos na tayo sa accounting cycle for service business. Mag-ready kayo class next week, or next week, kasi meron pa tayong isa pang accounting cycle, merchandising business naman. Medyo madugo yun kasi dalawa siya, perpetual and perpetual and periodic inventory system. Panibagong accounting cycle. Yes, Lay, may question?
Sir, pwede po balik doon sa Okay. Sorry. Nika, may question ka? Guys, baka may question kayo? Yes, question. Ano yun? Anong question niya? Precious. Hindi. Kasi ito yung output nyo sa akin next week. Ipapasa nyo sa akin. Kapag napasa nyo na sa akin, pwede ko naman isend sa inyo to. Kasi ito ay file ko. Ginawa ko lang siya. Bali class, ang ipapasa nyo sa akin yan, dapat meron kayong 6 na output. Yan ay part ng PETA and written works nyo sa akin. Lahat ng financial reports plus yung closing entries and post-closing trial balance. And ipapasa nyo din sa akin yung columnar pad, 10 columns. Okay, gets naman so far. I hope class na nagets na siya. Ayun na yung pinaka basic and sobrang daling way kung paano siya ituturo. Pero if in case may nalilito pa din kayo or may confusions pa din kayo sa isip nyo, you can always approach me. Or kung hindi nyo kaya sa akin mag-approach sa classmates nyo na master na yan. Basta pag hindi ka naiintindihan, magtanong sa akin. Pero I suggest na magtanong kayo sa akin. Tapos, maghanap din kayo ng resources from internet or from book. Yes, Nicole. Okay, boss. Wait lang. Cash flow. Eto. Question. Sino yun? Yes. Ano nga ulit yung 4 natin na financial statements? Dapat sunod-sunod yun. Unang financial statements, tinatawag natin income statement. Income statement. Ano other term ng income statement? Kasama ko yun sa exam, bala kayo dyan. Wala pa naman ako mga PowerPoint. Ano class other term ng income statement? Yun yung mga present na account title sa income statement. Correct naman yun. Pero anong other term? Lay. Correct. Ayan, sinat ko na siya. Statement of comprehensive income. Correct. Ano yung pangalawang ginawa natin na financial statement? Class review nyo na yan. Buong accounting cycle ang gagawin nyo for your 4th quarter exam. Nire-ready ko na yung exam nyo. Ano yung pangalawa? Cash flow. Cash flow ba agad? Okay, correct. Statement of changes in equity. Ano yung pangatlo? Balance sheet. Ano yung other term ng balance sheet? Tama yun ha, yun yung pangatlo. Giselle. Okay, correct. Balance sheet or statement of financial position. Ayan siya. And anong last financial statement natin? Okay, cash flow statement or anong other term niya?
no other term ng cash flow statement. Sige, Lay. Ano po? Statement of cash flow. Correct. Method lang. Pero yan ang other term niya. Guys, malinaw class. Lahat yan, kahit saan kayo tumingin, sa libro, sa internet, sa mga accounting teachers, alam din nila yan. At least, ano yan, parang another, or, ano ba, additional info sa inyo. Ganon. Parang new learnings. Questions, class. Naintindihan nyo? May naintindihan naman. Pwede naman kayo mag-chat dito, guys. Pwede kayo mag-chat. Basta output nyo sa akin na kailangan tapos na lahat yan. Play. Sir, tanong po ulit. Ang next ng cash flow ay closing entries. Tapos po yung post-closing. Yes. Ayun na yung pinakalas. Post-closing trial balance. Thank you po. Okay. Questions pa? Tanong active niya. Sir lang. Oo, siya nga. Pero Pero hindi ko pa naririnig yun. si Lay. May question pa, class? Dalawang section yan eh. Jade at saka Sapphire. So lang kasi di ko mamit bukas. Dapat kasama dito 4 na section. Kaso lang ang Alexandrite. Makaklase yan ko bukas. May question pa? Sige. Nag-record naman ako, class. Tapos, pwede ko naman siya i-upload sa Google Classroom nyo kapag kailangan nyo siya.